Ito yung problema, kaya hindi umandar ang motor na to at dahil na nalubat yung kanyang battery. So ito yung kanyang problema, naputol yung mga wire ng stator dahil dito sa allen bolts ng magneto natanggal. So dito yan. Ayan. Welcome back mga kamotodik. So ayan na, welcome kayo sa aking YouTube channel. So ngayon sa video ito ay gagawa tayo ng Motorstar Anisis 110. Ang problema niya ay hindi siya umaandar. So bago to dinala dito, umaandar daw to. Pero ngayon na sinubukan ko, ayaw naman umandar. So ngayon na binaklas ko na nga pala yung mga kaha or yung mga cover niya para hindi masyadong mabangat yung video. Kaya naman wala nang intro-intro. Subukan na natin to, testing na agad natin kung ano yung problema. Kaya naman step by step ituturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat unahin or i-check dito sa mga ganitong motor na hindi umaandar. So ngayon na nga, ayan, ang gagawin nga natin una, i-check muna natin yung kanyang ignition coil, yung wire papunta sa spark plug na manggagaling sa ignition coil. At ito na nga, tinanggal ko yung spark plug cap at yung wire ng ignition coil. Ilalapit nyo ng bahagya sa body ng motor at sabay bibirahan nyo yung kanyang kickstarter. Titingnan nyo kung mayroon kuryente. So subukan natin. Ayan, so walang kuryente. So ngayon naman mga kamotodik, sunod natin na gagawin ay punta tayo sa CDI. At ito na nga yung kanyang CDI. So napansin ko dito mga kamotodik, yung CDI niya ay hindi na siya yung stock na CDI. Dahil ang stock na CDI ng Anisis 110 ay pang XRM 110 na 5 pin. So ito, ang nakalagay dito na CDI ay 4 pin na CDI. So means ito po ay DC supply or battery operated na ang kanyang CDI. So ngayon punta tayo sa battery, check muna natin yung battery. Sa pag-check ng battery mga kamotodik, kailangan natin gumamit ng test light. Ito ang aking test light or tester. So yung clamp ng tester ay clamp natin to dito sa body or body ground ng motor. So ayan. At tapos yung dulo naman ng tester natin ay isundot natin dito sa positive ng battery. So ayan, kung makikita nyo hindi umilaw, so ibig sabihin dead bat yung battery nya, walang kuryente. So nalobat na ito. So ngayon subukan nga natin birahan or i-kick natin kung mayroon papasok na kuryente papunta sa battery. So isundot natin yung dulo ng tester. So kick natin ulit. So hindi umilaw, so ibig sabihin walang kuryente na papasok sa battery. So check natin ngayon naman ay yung regulator. So ngayon nga mga motodik, ito yung regulator ng motor ng Anisis. Nandito siya nakalagay katabi lang ng CDI. So ang pag-check naman ito mga kamotodik ay check lang natin dito yung color pula na wire. Ito. So pag-check nyan mga kamotodik, gagamit pa rin tayo ng test light. Yan. Ganun pa rin yung clamp ng test light. Ikakalam natin sa ground ng motor at ito yung dulo, isundot natin sa kulay pula na manggagaling sa regulator ng wire. So sundot ko muna yan. So ayan na nga, biran ulit natin. Tingnan natin kung iilaw. So ayan. So ayaw umilaw mga kamotodik. So ngayon ang susunod natin na i-check ay yung kanyang charging system or yung stator nya. So dito nga mga kamotodik, ito yung wire ng kanyang stator. Color white at color yellow, yan yung charging nya. So ngayon na mga kamotodik, sa pag-check naman yan ay balatan natin tong wire na to. Yung color yellow at saka yung color puti na wire. So ngayon kung gusto nyo matutunan ang mga ganitong tutorial step by step dahil tinuturo ko dito. So makinig kayo mabuti at panoorin nyo hanggang sa matapos ang video na to. So ngayon balatan ko muna to. So ito na nga, nabalatan ko na yung wire ng color puti. Ayan, so ito rin yung color yellow. Ang gagawin natin dito mga kamotodik ay ikaklam natin itong clamp ng test light dito sa color white ng manggagaling sa stator. Dito, so iklam natin yan dyan. At pagkatapos itong dulo naman ng tester natin ay lalagay naman natin dito sa color yellow na wire manggagaling sa kanyang stator or charging. Yan. Susundot lang natin yan dyan. Yan. So ayan, okay na, nasundot na natin. So pagkatapos, i-kick ulit natin. Tingnan
natin umiilaw. So ayaw. So ayan mga kamotodik. So ayaw na nga, ayaw pa rin umilaw dito sa kanyang stator. So ibig sabihin ay may problema dito sa kanyang stator coil. So bubuksan natin tong kanyang magneto cover, tatanggalin natin tong gear shift nya or yung cambio at saka yung apat na 8mm na tornilyo ito. So tanggalin natin yan. So ngayon tatanggalin ko muna yan mga kamotodik. At syempre bago nga pala ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, pakipindot ng subscribe button sa baba lang ng video na to dahil libre lang mag subscribe at walang bayad. So ngayon baklasin ko muna to na nga mga kamotodik. Nabuksan ko yung magneto cover at ito nga kagad ang bumungad sa akin. Ayan. So nasira yung kanyang stator, ayan oh. Nagkaputol-putol dahil dito. Ayan, so ito yung salarin. Natanggal yung isang allen na bolt dito sa kanyang magneto. So ayan. Kaya naman ito yung sumabit dito sa kanyang stator kaya nasira. So ayan na nga, yan yung naging problema niya, kaya siya hindi na umaandar, kaya nalobat yung kanyang battery. So dati kaya to umaandar, sabi ng may-ari dahil may karga pa yung battery niya. So ngayon wala nang karga yung battery niya, kaya naman hindi na siya umaandar dahil nga sasira na yung kanyang stator coil, yung charging niya. Ayan. So yan mga kamotodik. So ayan agad yung ating nakitang problema. So yan lang talaga ang sira nito. So yan ang papalitan natin, yung kanyang stator coil. Ayan. So ngayon bibili muna tayo ng stator coil mga kamotodik at ibabalik natin tong kanyang allen bolts na natanggal dito sa magneto. Ayan, may tatlo yan ditong allen. Ayan. So nandito yung natanggal oh. So balik natin to at igpitan natin ng maigi para hindi na matanggal ulit. So ngayon bili muna tayo.